your friends. Okay, folks. We're live, and I'm going to let Ronnie in. All right. Morning. Ronnie, you're there. Hello. Morning, you have morning. no sound. Basta, magandang, ano ba yan? Gabi? Magandang gabi sa inyo. Teka lang, nakamute kayo. Nakamute kayo. Hello. Musta na, musta na. Welcome sa show. Okay, we'll just, before we start, we'll just send the link to everybody here. Okay, yeah. Teka lang, natakot ako. Kasi baka ako, kasi until na wala pa kaming internet dito after the storm, nawalan na kami ng internet. So, right. Yeah. Saan ba kayo ngayon? Buti na lang. Saan? Sa San Pedro. Okay. San Pedro, Laguna. Nasa Laguna mismo. Okay, so good morning, folks. We'll start our simulan natin ang pag-interview natin kay Ronnie. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa Pilipinas ay gabi, so magandang gabi dyan. Magandang umaga rito sa Amerika. So tatry ko muna paka-Taglish muna simula. Then we'll go to a pure Tagalog. I gotta be accustomed to. Ako naman, Tagalog, Tagalog, Bisaya, English, hindi ko alam kung saan anong lalabas, pero mostly English. So before warning lang. So marami nagtatanong yung link. So hopefully we're sharing the link to the people that are in the Philippines kasi ang show natin is aiming for our Filipino, mga Pinoy dyan sa Pilipinas. Nang makilala nila si Ronnie as ang head ng kanyang organization. Yes. Ang unang tanong, Ronnie, well, you kind of know us already. I am Paul, Antukin ako, and you know June. Kumusta ka dyan? Kumusta naman ang tapos na ang bagyo dyan? Medyo malakas pa rin. Pabugso-bugso din ang ulan dito, actually. Pero, yan, minomonitor namin ang forecast naman. Parang paalis na rin siya. That's good, that's good. Actually, may bagyo rin dumaan dito sa amin. So, pero mas nasa kanya kaysa dito sa akin. Okay. Maganda yung nila weather dito medyo mahangin. So okay lang, walang damage, so we're safe. So ngayon, Ronnie, ang unang tanong namin sa iyo, is sino si Ronnie? Can you explain kung sino si Ronnie? Yan na, introduction na. Ka ng... Okay. Ako yung founder and head teacher ng Laraw Kali Pamuok FMA International. So, I call myself Lakan dito sa group namin. Lakan, okay. Bakit Lakan? Di ba basically ang Lakan ginagamit ng most FMA groups as parang rank for black belts. No, pero yung totoong origin niya is sa Filipino heritage natin na para siyang chieftain, parang leader of the tribe, parang chieftain of a barangay. So, yun doon ko siya kinuha. So, 'di ba sa ibang system merong mga punong lakan. Dito sa LKP, there's only one lakan na dahil siya lang yung parang head of the whole group. Sa mga new generation, yung Lakan is leader, ibang meaning hindi yan yung leader ng werewolf. like naman yun. Parang mobile legend.
Well, pwede rin, di ba? Basta leader. Okay, I'm sorry, Ronnie. Go ahead. Pakipagpatuloy kung sino si Ronnie. Ayan, yun nga. Ako yung head ng system namin. Tapos yun, ginagamit ko nga yung Lakan as my title, yung as head of the group. Yes. So Lakan Ronnie. Okay. Yep, Lakan Ronnie. Kasi marami ring kung Tagalog ka, may mga ginagamit din na GAT, leader ng Hindi po sinabi nating GAT means yung garimot, di ba? GAT as a leader sa municipality, ginagamit din yon. So mga hindi nakakaalam, there's a lot of history behind each name talaga. Maraming tawag kasi sa iba-ibang purok or iba-ibang town dati, iba-iba yung ginagamit nila, diba? So actually meron sa group ng FM sa group namin sa LKP, meron GAT. Yan yung sumusunod sa akin. So parang noble title siya na yung sumusunod doon sa Lakan, katulad ng ginagamit nila GAT Jose Rizal, yung mga natin, yung mga heroes natin So yung ranking sa amin konti lang actually. Me as the head of the group, I call myself Lakan, and then yung aking syempre yung aking better half si Lakambini, tapos yung sumunod sa akin yung GAT, then guro, tagasanay down to the baguhans. So yun yung aming ranking. Yeah. Okay maganda yung yung pagka-construct mo niyan. Yeah. Actually may guro, meron bang gura? Lumabas lang yun kasi may mga gumagamit ng word na yun. Wala naman word na gura, di ba? Wala. Unless you're in Bisaya, gurang, yung elderly. parang sa Bicol, ganun din eh. Tama, Bicol. Gurang. Bicol, may influence kay Bicol? Oo, bale yung father ko, Bicol siya, Bicolano. Kaya base, yung mga B nandun sa lugar namin marami. Maraming B sa Bakakay, sa Albay kami. Ako we need to talk after this kasi tatay ko taga Albay din. So wow. Tapos si Paul naman Batangas, yung mother ko naman taga Batangas. Meron mismo sa Taal ako. Saan ang mother mo? Sa naman ako, Tingloy, dun sa island. Yeah. Wow. Okay. Wow, okay. Small so world. Now good, interesting kasi so now interesting connectivity there kasi tatay ko taga Bicol, taga Albay din, tapos nanay ko taga sa Zamboanga del Norte, kaya so a little bit different sa akin kaya ang kung mapapansin nyo, very Tagalog yung aking middle name, Dalawang Bayan, mahaba. Dalawang Bayan, di ba? Sa Batangas may dating Ginoo, Buong Gali, mga ganun ang nila ang mga surname nila dun eh. Yeah. So yun. Yan ang origin ko. So that being said, teka lang. Go ahead. So that being said, nandiyan ka ngayon sa lugar mo. Where were you born? Diyan din or No, sa Pasay City ako. Sa Pasay City. Sa Villamor Air Base ako naipanganak. Okay. Kasi you know how it is para sa atin, we're born different parts ng Pilipinas pero nandito na sa Manila or wherever so. Totoo yun. So I thought I'd check. So saan ngayon ang base mo? Saan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Ngayon sa San Pedro, kami? San Pedro, Laguna kami ngayon. Medyo napalayo, Oo nga, mga 2 years na rin kami dito. Originally, I live in Parañaque, pero yun nga, 2 years ago, nag-move in kami dito sa San Pedro, Laguna. Kasi dati nung lumaki ako, nasa Moonwalk Village lang ako, malapit sa diyan sa Parañaque. Parañaque, oo. Magkakapit-bahay lang pala tayo noon. Kaya nga eh. And lately na-meet ko si Brandon Ricketts, yung anak ni Sir Topper. Sa BF lang din naman pala siya. ang lalapit pala natin. Kaso matagal na ako umalis sa Pilipinas. So
18 years old pa lang ako nung umalis ako. So, well, not 18, 19. So, ngayon, matanong kita, ang style mo or ang pangalan ng school mo is Laraw Kali Pamuok System. Am I right? Pwede mo explain kung ano yun? Anong system? Okay. Bakit yun ang naging pangalan? Ang pinagkunan ko talaga dyan, yung laraw kasi is isang Tagalog word din. It came from the word laraw, which means parang reflected image. So yung laraw, larawan. Yes. Parang doon siya nanggaling, ano. Tapos kaya ako naman inadapt yon dun sa concept sa atin sa martial arts. Na 'di ba sa martial arts yung tao na i-develop din natin, dinedevelop natin, yun din yung tao na kino-conquer natin. So parang tayo, kumbaga tayo yung yung pinag-uusapan. Then yung Kali, obviously sa weapon art. So anything that falls on the weapon category sa loob ng LKP, dun yun yung Kali. Then yung sa pamuok naman, it's also a Tagalog word na ang ibig sabihin niyan hand-to-hand fight. So anything that falls on that category like panuntukan, dumog, yung mga empty hand system namin, nandun siya. So yung laraw is yung principle na sinusunod namin. Yung Kali is dun sa weapon, yun yung weapon art namin, weapon system. And then yung pamuok, yun naman yung hand-to-hand parang empty hand system naman namin. Yes. And just to clarify, English na naman ako. Just to clarify, yung pamuok, pwede ring, we can call it fighting. Am I right? Parang kasi merong word sa parang hilagay noon na ang pamuok is parang pagpatay, parang ganun. Pamuok. Correct. Yan correct. Man, word doon. Si Sir Yuli, si Grandmaster Yuli Romo, yon nag-uusap kami noon. Sinabi niya, saan mo ba nakuha yan? Nagtatanong din siya noon. Sinabi ko po, actually nung i-found ko yung system, ang ginawa ko, inubos ko yung mga salita doon sa Filipino dictionary. So anything na makuha ko doon para kumbaga magamit ko doon sa system, kinuha ko. And yan nga parang nadaanan ko yung word na pamuok na talagang parang akmang-akma doon sa gagawin kong pangalan. Yes. So paano nagsimula? Paano nagsimula ang training mo sa Philippine martial arts? Yeah. Naku, medyo ayan na. Actually, medyo mahaba. So, take your time kasi maraming mga tanong makalabas, maraming tanong. Alam mo, parang yun nga, sa tagal ko din na nagpa-practice din ito and parang naging controversial ako sa mga kapwa natin na FMAer dahil dun sa aking pinanggalingan. Kasi, yun nga, most of the time, ako yung nagtitrain talaga. Kumbaga, parang more of a self-taught ang nangyari sa training ko . So, although, syempre, nag-aral din naman ako ng ibang martial arts, pero alam mo yung putol-putol, kasi when I started boxing, maliit pa ako siguro around magse-7 ako noon. Yung talagang alam ko na boxing yung pinag-aaralan ko. And under the tutelage of my father yon. So yung father ko lang, alam mo yung boxing lang yon, parang barrio boxing lang . Tapos then join din ako ng karate, pero maliit pa lang talaga ako. Nag-join ako ng karate, nag-join ako ng aikido. Tapos, and then doon nung pumunta ako sa Bicol, nag-aral ako ng sikaran. Actually, yung ex-wife ko, doon siya nag-introduce sa akin sa sikaran. And then, yung father niya, yun yung parang highest, highest ranking na sikaran. Kinuha niya ako as his assistant instructor.
Pero hindi talaga ako, alam mo yon, hindi talaga ako nag-aral nung mismong sistema. At that time, meron akong pinag-aaralan na art, yun nga yung Mungus. Siguro naririnig niyo yan. Yung Mungus meron siyang touch ng Chinese Kung Fu, ng silat, parang ganun ang itsura niya. Tapos pinapractice lang siya sa isang particular religion dito sa atin. Yung Iglesia ni Cristo, ayan yung mga ano nila. Yan ang kanilang system. So, since yung na-introduce sa akin yan, siguro mga 18 years old pa lang ako, na-introduce sa akin yan ng cousin ko, pero hindi niya talaga itinuro. And then, nung napatira ako sa Bicol, ayun, nagkita kami doon, inintroduce na ako doon sa teacher namin, si Paisindo Barceliano. Then, hirap pa kami since friend pala ng father ko, inilapit ako ng father ko doon sa kanya para doon sa may maturuan. Pero alam mo, siguro ang pagkakatanda ko 3 to 4 times lang ako nag-aral sa kanya. Pero kasi ako pagka nag-aral, alam mo yung talagang tutok. So concentrated talaga. Oo, mabilis akong maka-adapt. Ako actually pagka nag-aral, pag sinasabihan mo ako ng meron akong laging tickler. Alam mo mga old school, laging may sulat eh. Sulat kagad. sulat. Hindi makalimutan. Yeah, tapos pagdating sa bahay, kasi parang form ng lang siya eh, parang sayaw lang siya eh. May dinumero ang sayaw. So, ayun, na pag-aralan ko siya. And then yun ang reason kung bakit nagtiwala sa akin yung yung head ng Sikaran na kunin ako as assistant instructor. So yun. So hindi ko maiko-consider kasi na talagang nagtagal ako dun sa mga grupo na to. And ang ginawa ko na lang, every time na makakakita ako ng mga magagandang mga techniques nung araw, lagi kong ginagaya. Meron lang akong sparring partner, in-experiment namin. So every day nakikita kami sa park, sa Barriada Park, sa Legazpi. And then yun, every afternoon, pagka wala ng araw, alam mo yun, nag-experiment kami ng mga techniques. And then yun, yung concept ng LKP, yung concept ng laraw, doon siya nabuo. Siguro that was 1996, 1997. Wow. Pero yung meme na laraw Kali Pamuok, nung bumalik ako sa Manila, lang siya, na-found ko siya in July 7, 2007. Kaya yung 070707, saktong-sakto yung date na yon. Doon ko na-found yung LKP. Wow. Yun yung pinanggalingan ko actually. So more ang nagsimula ka ng boxing tapos Sikaran. Okay na combination. So so body mechanics hands tapos body mechanics sa feet. So pretty much body mechanics overall parang napipick up mo. So you able to pick out yung mga iba a little bit quicker kasi you get the concept and the body mechanics agad already. Pero ang talagang tumatak sa akin yung parang may nabuksan sa isip ko yung art ng Mungus, kasi yung art ng Mungus parang natural form lagi ang itinuturo niya eh. Hindi siya segmented, ba? Yung karate is parang may mga forms siya na parang segmented Ang Mungus kasi nung pinag-aralan ko, natural ang mga galaw niya. So siguro yun, parang may nabuksan sa isip ko na ganito pala yung mga niya. Tapos nakita ko yung mga target mga targets, yung fatal targets, mga target areas ng katawan na yun ang inaano nila, yung tinitira nila. So yun. Saan mo natutunan yung Mongus style? Sa Bicol. Sa Bicol ko na siya natutunan. Meron din sa Bicol kasi kadalasan pag sinabi mo Mongus style, kadalasan nasa yan mga parte ng Pampanga, Macabebe, di ba?
Actually, ang Mongoose nag-originate siya sa Bicol. So that was Kaya gonna be my next kaya question. FMA sa Bicol. Sa Bicol siya. Parang island in Bakakay na ano siya nabuo siya in an island in Bakakay, Albay. So baka kumalat lang kaya kadalasan kasi doon mo naririnig yung system na yun eh. Hindi naman system kundi ginagamit ng mga tiga doon dati pag may lumalaban sila. So other names na ginagamit nila is yung Lubuli Kapasa. Lubuli Kapasa. Parang acronym siya Luis Bulan parang something na hindi ko masyado maano eh. Pero ang talagang Go ahead. Tumatak sa akin yung Mongoose na lang. Lately ko na lang nalaman yung Lubuli Kapasa na ginagamit nila. Kasi sa mga hindi nakakaalam, kadalasan ang mga estilo sa Pilipinas, lalo na sa Luzon, family or style sila. Kaso specific sila sa kung anong style yung gagawin nila. Hindi yung halo-halo na maraming kasi dati naman kasi ang laban kasi dati tribu-tribu eh. Hindi naman correct. Oo. So may style na magaling sa let's say sa sipa, may isang style na magaling sa kutsilyo, may isang magaling sa tapos naglalaban-laban sila. Ngayong naging na tayo moderno, pinagsasama-sama na natin 'yan. So kaya nagkakaroon tayo ng let's say ng Philippine martial arts na lahat na nandoon na, di ba? Yeah. Kaya nga. Actually, yun nga very traditional kasi nung araw, di ba? Yung loyalty naka-base doon kung hindi ka aalis doon sa kanilang estilo o sa kanilang sistema, di ba? Pero even today may mga kasama tayo na nandun pa rin, nag-i-stick pa rin sila doon sa tradition na yon. Pero may mga katulad din natin or katulad ko na parang yun nga naging open-minded na rin na hindi na tumitingin sa tradition lang kundi tumitingin pati dun sa kailangan. 'Di ba? Kailangan natin ng kailangan natin ng growth. Kung mag-i-stick tayo dun sa tradition. Bago na kasi yung mga laban eh. Kung dati ang kalaban mo magaling lang sa kamay, ikaw magaling sa sipa, laban kayo ng laban hanggang ngayon, yung marunong sumuntok, marunong na sumipa, kailangan mag-adapt ka. Oo, totoo yan. Kasi nung araw siguro, parang lang naman natin to, no? Hindi natin alam kung ito talaga yung nangyari. May certain area siguro na nauso sa kanila yung ganun lang na laro. So naka-train lang sila, naka-focus lang sila sa ganung laro. Correct. Hindi na nila na nakikita na may iba palang mga ibang lugar dito sa bansa natin na meron din, halimbawa, sa Bisaya daw, may naririnig ako na meron dumog, may puno. So hindi ganun ang laro nila. So bakit nila pag-aaralan? Dahil hindi naman nila na experience. So siguro ganun ang Yeah. And na-experience mo yan nung nagpunta ka ng Paete, Laguna, nakita mo na maraming maestro. Iba't iba ang estilo. Yung isang estilo niya, nakalimutan ko na yung mga lugar. Kaso, lalo na kung mababa ka, kung ang tarik ang laban, ikaw ang nasa taas, iba ang tayo mo kaysa nasa ibaba ka. Adjustment. Parang kung alam mo, nung pumunta ako doon, very excited ako na makapagpaturo nga kay Maestro Doy. Kasi nag-meet lang kami ni Maestro Doy doon sa ginagawa naming event dito na katipunan ng mga bagani. Yung katipunan kasi ng mga bagani, nag-i-invite kami ng mga FMA instructors, mga kasamahan natin para mag-showcase ng ng art na para matutunan or makita ng iba pa nating mga kasama. Doon ko siya first na na-meet. And yung idea niya, yung idea ng Paete, nabi ko ang ganda nito. Pero kailan kaya? So, not until ito, a year ago, ayun, nag-decide din ako na puntahan mismo si Maestro Doy sa Paete. And talagang ang ganda. Ang ganda nung stilo.
So sa mga nanonood, kaya ko na nakilala si Ronnie dahil din sa gathering na yan. Kasi inimbita niya rin ako. Hindi niya ako kilala nun eh. Sabi niya, sige Paul, punta ka dito. So nagkataon naman na nasa kasama na ako sa kay Maestro Doy. So nabigyan ako ng binigyan mo ako ng konting oras para ipakita rin ang aking estilo. So, di ba yung Herosa? Yeah, Herosa, correct. Anong event? Herosa. Doon tayo nagkasimulang maging magkaibigan kasi sa totoo lang, binigyan niya pa ako ng magandang t-shirt. Libre. Anong event 'yon? Anong event? Katipunan ng mga bagani. Katipunan ng mga bagani. Anong month mo ginagawa 'yon, Ronnie? Yeah, anong month 'yon? Ngayon, Feb kami. This year pala, March, early, parang first week of March kami noon. Pero next year, Feb 24 naman namin gagawin yung katipunan. Ang gandang event doon. Nung nagpunta ako dati, pagkatapos ng Valentine's Day yan eh. Kasama mo date mo, wala. Pagpunta mo ngayon sa gathering, doon ka magpapabugbog. Pagkapos ng paalam, doon. Yeah. Ayun nga. Just in case na mapadpad kayo dito, again, in late February kasi siya. Gusto ko kayong invite. Tsaka yung mga viewers natin, yung mga hindi pa nakakaalam ng event. Free for all naman yan. Walang bayad. February 24, everybody. Yeah, next year. Event. Next year. Baka nandiyan kami, Ronnie. Hopefully. Dali 6 years na namin ginagawa ito. Parang tradition na rin ng LKP na ng paggawa ng ganitong mga event, yung katipunan ng mga bagani. Actually, bro, ang katipunan is unsponsored event to. Parang ang ginawa lang namin, gusto namin siyempre makabahagi din sa FMA. Ang sabi ko sa group, gawin natin parang parang vow natin, parang panata natin na once a year magkaroon tayo nito. So ang ginagawa ko, parang contribution from each member internationally, local and abroad. So ayun, nagpapatak-patak kami. And then ayun, nag-hold kami ng mga ganitong events. Yep, sa mga viewers natin, libre po to. So sa totoo lang, walang bayad. Tapos ang maganda pa dito, ang dami mong in-invite na mga instructor. Na marami rin ako nakilala na hindi ko kilala kasi nasa Amerika na ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko kilala sino ang nagpapatakbo ngayon o sino-sino ang mga Philippine martial artists natin dyan. Doon ko sila nakilala. Magandang event. So, at saka that sounds like a good event to definitely check out talaga. Ngayon, dinitingnan namin ngayon, mas parang mas lalong gaganda kasi nakakilala ako ng katulong ko na magsusupport dun sa katipunan. And next year, and I'm talking to Ron Carino ng Kultura ng Balisong. Next year kasi meron kaming Balisong camp sa Cebu and Batangas for 2 weeks. Before nung event na yon, katipunan, dadalhin niya yung mga guests niya from the States, from San Francisco. Mga naging estudyante nila Brad Apollo Ladra. So, yeah, para magkaroon ng Balisong camp. So, magandang support itong next Katipunan event. So, mapunta tayo sa Balisong. Okay, yung huli mong event. Maganda sa tingin ko yung mga post mo, maganda kinalabasan ng event mo. Yung competition na paano nagsimula yan? Anong inspiration? Ganito kasi dati kasi yung una naming mga competition, kasi organizer din ako ng Tagisan ng Palasan. Originally, ang name ng
Tagisan ng Talim at Palasan and Kultura and Daloy ng Balisong is isang ano lang, parang tagisan ng Palasan lang, stick sparring tournament. Ngayon, since ipina-practice na lagi namin yung knife and gusto ko kasi mabago yung konsepto nung ginagawa ng karamihan na first to hit. Alam mo yon yung rules na first to hit. Gusto kong baguhin yon. Formulate kami ng isang rule na magagamit namin hindi lang sa art, hindi lang sa martial arts, kundi pati sa yung reality, yung parang sa labas, sa street fight. Kasi kung yung no hit, yung first to hit kasi, ang rule na yan, kapag tinamaan ka or una kang nakatama, kahit na tinamaan ka, may puntos yung unang nakatama. Well, in real combat, dapat hindi ganon, di ba? Dapat makakapuntos ka lang kung hindi ka nabawi. Otherwise, diba, meron ka rin damage. Oo. So, binago namin yung konsepto na yon. Gusto naming ma-promote siya ng gusto, even dun sa mga naglalaro na sa SEA Games, dun sa mga palarong pambansa. Although parang dream yan na mahirap abutin, pero still, we're still dreaming or we're still hoping na makita ito ng mga elders natin. Na yung effectiveness, yung practicality, yung logic nung rules na yan, makita nila later on. Kasi 'di ba, yung usual na practice mo, halimbawa first to hit, yung usual na practice mo is nagiging second in nature mo na, nagagamit mo siya. So, kung ginagawa iyon ng mga youth natin, even yung mga adults natin sa practice nila, ma-adapt nila yon sa tunay na buhay. So, ayaw kung isiping ganon. Kaya dito sa amin, lagi, kahit na nandun yung art, ayaw naman naming ma-compromise yung effectiveness ng technique. No? So, yun, laging nagbe-base kami, ano ba, sa totoo ba, paano ba? Talaga. Kaya yan ang nagtulak sa akin nung magpa-tournament ng Daloy ng ang Tagisan ng Talim at Palasan. And then nakilala ko nga si Ron na nagpa-practice ng Balisong. Gusto ko siyang i-promote din and to promote him and the culture, Balisong culture. Kasi iniisip ko, walang nagpapalaro ng ganun eh. Never in my in my journey sa martial arts. By the way, I'm 50 na, never pa akong nakakita ng nag-hold ng isang event na talagang may balisong na tournament, na competition. So I decided na maganda siyang i-partner doon sa event ng Tagisan. Kasi yung mga anyo, stick anyo, knife anyo, ano na yan eh, madalas nang ginagamit, di ba? Sa mga... marami nang gumagawa. Oo. Ito, bago. And hindi lang bago, makakatulong sa pag-promote ng Balisong culture natin. Balisong culture, yeah. That's a definite... Sabi ko nga, okay lang, baguhan yung pumasok. Walang problema. Di ba? Hindi naman talaga kagad pagalingan. Di ba? Hindi ka naman kagad makakakuha ng participants. So, kumuha kami, nag-invite kami ng even mga baguhans, mga novice students na para mag-perform doon. Kasi iniisip namin, paano to lalago kung walang mag-uumpisa? At kung kailan uumpisahan to, di ba? Hindi to kailanman. So, uraradan ngayon doon. Tapos ngayon, nagpaplano ngayon kami ng second, yung follow-up tournament sa December 10. Alam mo yun, parang merong follow-up ba na event. Wow. Kasi iniisip ko kasi noong pa eh, Balisong is a Filipino culture, no? Parang natin, yung art natin yan, Balisong. Pero ang tanong, is Balisong considered an FMA system? Ang sagot is oo eh. Pero
doon sa percentage ng FMAer na marunong ng balisong, siguro 1% lang. Para sa akin, 1%, 2%. Yeah. O not even 5%. Kasi hindi mo naman masasabing marunong kung nag-flip lang ng ganun no? Diba? Isang flip lang. Well, napag-usapan natin yan nung isang araw tayong nag-uusap na actually, since Batanggenyo ako, laki ng Cuenca, Taal, hindi talaga ako tinuturuan paano magpaikot ng balisong. Pinagbabawalan ako. Kasi ang talagang sinasabi ng mga ninuno ko is kung maglalaruin mo, sa totoong self-defense, walang mangyayari sa'yo. So ang turo lang sa akin, wag kitang makikitang nagpapaikot. Hindi ako natuto talaga. Ang turo lang sa akin is magbukas, ibukas. Bukas sarado. Yan mismo ang concept ng matatanda. 'Di ba? Sinabi, yung pagkaganyan nakikita mong naglalaro, hindi yan isasaksa. Hindi yan isasaksa. Di ba? Pagka yan ay nakita mong ginanon, mag-ingat ka na. Di ba? Sinasabi at tumakbo ka na. Pero alam mo, kung tutuusin, kung titingnan natin, pwedeng may katotohanan, pwedeng hindi. Kasi hindi naman lahat ng nagbubukas talagang itinutuloy. Di ba? Correct. Kadalasan, parang firearm, varnishing lang, di ba? Pinapakita. Kagaya nung nangyari doon sa Kalbong Pulis. Napunta yung topic doon. Alam mo, ito Kaya nga, pagka nagturo tayo ng balisong, hindi natin siya pwedeng ituro ng basta-basta sa mga schools. Kasi, alam mo yung mindset, yung mindsetting ng mga tao, balisong is considered as a weapon of violence lagi. Well, to be honest with you, Ronnie, sa mga nanonood ngayon, ang balisong is number 1 list sa buong bansa na forbidden. Correct. Hindi ka pwedeng magdala niyan. Sa Pilipinas? Kahit sa Pilipinas. That's the line of origin talaga. Dang. Unless na ganito lang kaliit. Yes. Keychain na balito. Alam mo, sa mga countries... Pwede mo siya paikutin sa... Alam mo sa Singapore, rin siya, iba rin ang sa Singapore. Any weapon na may concealment is forbidden. Magkaroon ka ng kutsilyong gantong kahaba na fixed knife, hindi bawal. Pero magdala ka ng balisong na ganito kaliit, bawal. Bawal. Di ba? So di ba, iba yung natin iba yung ating konsepto pagka sinabing balisong. Yeah. Pero iyon, gusto namin i-change. In reality kasi sa kahit na sa anong bansa, pag nakakonsil siya, takot talaga ang mga tao kahit na ang mga gobyerno. I mean, kahit sa ang bansa ka magpunta, pag nakasulat doon, no butterfly. No concealment. Kirani, excuse mo na. I actually have to run dito. I was trying to get in there, pero I have to excuse myself kasi may appointment pa ako sa trabaho. So sige lang. Sige lang, kami dalawa ni Ronnie. I hate to leave, pero one-on-one kami ni but definitely I want to talk to you more kasi obviously get to dig deeper, and at the same time especially the Bicol culture, yung FMA sa Bicol. Being half Bicolano na parang I'm curious about that aspect too, so definitely something na gusto mo usapan. Pero sorry, I have to go work. No problem, bro. But you guys go and I will see you guys mamaya. Sige. Okay. Sige. Ingat, Jun. Ingat. So Ronnie, so alam natin ang balisong naman kahit na restricted sa bawat nasyon ata na nakita ko,
marami niyan. Minsan tago, minsan sa Amerika in reality, pwede mong dalhin dito. Hindi mo lang pwedeng bitbitin. Ang gulo, no? So kaya kadalasan ngayon ang ginagawa ng mga iba, alam mo na, meron tayong balisong na kumang nasa loob, suklay. Di ba? Yun ang pinaglalaruan dito para hindi ka mahuli. Di ba? Actually, ang gulo ng batas tol eh. Imaginein mo, natatakot sila dun sa concealed weapon. 'Di ba? Kesa dun sa talagang fixed na nakikita mo na kagad. Imaginein mo tol, yung fixed blade, mamili ka kung talagang balisong na nakikita mong ganyan o kaya may yung tao na nakasukbit live. I mean, yung fixed blade, saan nakakatakot? Mas nakakatakot palagay ko na makita yung no? Pero anyway, lahat naman yan ay mga deadly weapons. Kaya siguro din, inire-restrict nila. Kaya lang may mga countries na parang hindi ko alam kung logical ba na masasabi yun na hindi bawal ang fixed blade pero bawal ang balisong as concealed blade, may concealed. Hindi ko nakikita ang logic lang. Yeah. Mahirap nga kasi nakasarado naman, di ba? Ang problema kasi nga concealment, delikado talaga. Doon sila takot kasi kung talaga marunong ka ng balisong, mabilis mo buksan. mabilis mo lumabas ang talim. Yeah. Pero kung iisipin mo, mas mabilis yung nandun eh. I mean, di ba? Yung knife na nakabukas na, hindi mo na kailangang buksan eh. Uhugutin mo na lang, di ba? Ang gulo. Pero anyway, so ngayon ang alam natin sa mga taong mga nanonood ngayon, malaking problema ng ang bayan ng Balisong sa Taal or sa Taal. Yeah. Kasi ngayon, maraming mga tao na mga kababata na ayaw nang matuto ng magpanday ng balisong. So, kung marunong man silang magpanday, hindi yung quality, hindi na kagaya nung dati. Actually, nung bago mag-pandemic, yung city ng Balisong is gagawa sana sila ng school para i-sponsor ang mga kabataan or kung sino mang gustong matuto na tuturuan sila ng gumawa ng balisong. Kaso hindi natuloy dahil sa pandemic. Saka siguro, kailangan din siguro ng funding. So sa tingin ko, siguro pag uwi ko, since taga-Taal naman ako, titingnan ko yun. Then, since nasa Amerika naman ako, kung may magagawa tayo, humihingi ako ng tulong sa iyo, Ronnie, na kung baka ibiabot ko sa iyo. Kung okay lang. Ay nako. Walang problema. Actually, tol, ito nga ang maganda dito. Kung makikilala mo si inire-recommend ko siya na ma-interview mo rin minsan, si Guru Ron Carino. Kasi isa siya talaga sa, yun yung parang naging advocacy niya talaga. Tumutulong talaga siya. Tumutulong talaga siya, lalo na sa kultura ng balisong. Yan yung trabaho din niya. Nakita ko actually yung mga gamit nga doon na nanghihinayang talaga ako kasi hindi nagamit, kinakalawang na, 'di ba? Kasi yan source ng livelihood din sana yan ng mga taga-Taal. And dapat hindi mawala dahil kung mawawala yan, unti-unti mamamatay din ang kultura. Correct. 'Di ba? So siguro tama 'yun. Lahat kailangan mo ng funding. Kailangan natin ng funding yan para matuloy yan. Maraming may gusto actually. Saka kailangan din ng gobyerno na, kasi actually, gobyerno mismo, bayan mismo ng Balisong ang gustong gumawa nito. Kasi alam nilang kaya nga tawag sa kanila Balisong Tande kasi Balisong talaga ginagawa nila. So, tama. Hindi ko alam kung gaano katagal. Actually, nag-aral din ako ng basic apprentice kay Pabu sa Cebu ng kung paano gumawa ng knife. Ang problema, sa Cebu yun. Oo. Ngayon, kailangan nating
magstay ang Balisong, kumbaga, kasi doon talaga Sa nanggaling. birthplace niya. Correct. So Oo. meron akong konting idea kung paano gumawa, kaso kulang pa din kasi kailangan talaga ng tuto. Para bang ang martial arts natin, kailangan tinututukan ka kung sino nagtuturo sa'yo. At Totoo. babad ka sa sa pag-practice. Kasi actually, honestly, bumili lang ako ng mga kutsara, mga kutsilyo, ganyan, no? Iga-grind ko yan para lang matuto kung maglagay ng ng talim sa grinder. Kasi ayoko bumili ng mahal na bakal tapos mali yung ginagawa ko, di ba? Oo. Practice So, muna dyan sa mga... Sana nga maitaguyod natin yung pagtulong sa kanila kasi at the end of the day, para sa atin din naman yun sa next generation natin, matuto silang gumawa at mapagpatuloy natin ang Balisong, di ba? Alam mo ba ang history ng Balisong kung paano naging ganito? Actually, nabanggit yan ni Brad Ron sa akin eh. Kaya lang siguro dahil sa time na kasi na nandun ako sa Bohol, nagkasakit ako noon eh. So pag ganong-ganong lang ako dun sa event nila. Pero na-explain niya yan, hindi ko na maalala kung paano siya naging ganyan. Actually, sa mga nanonood again, ang sabi sa akin ni Pabo, kasi si Pabo, nung nagpunta ng Amerika, ang una niyang ginawa, kasi wala siyang trabaho, gumawa siya ng Balisong. Doon siya nakilala. Actually, nasa number 10 most famous panday si Pabo sa buong mundo. So, ang sabi niya dati, ang Balisong daw, di ba ganito? May talim din dito. Double end siya. So pag sinara mo siya, nakalabas yung isa. So may talim dito. Oo. Pag napudpud na to, saka nila bubuksan yung kabila, sasara ngayon yung yung pudpud. Ang sabi niya sa akin, ginagamit daw yan kasi dati yung kanyon, di ba lalagyan mo ng sa butas, di ba? Bulbura. Oo. Kailangan mong tanggalin. So ang ginagamit yung Balisong, ganito raw ang pagtanggal nung kung ano man yung debris na naiwan. Panglinis niya. Pag napudpud na to, yes, kailangan nilang buksan, lalabas naman yung pangalawa. Ang ginawa ng mga Pilipino, pinutol yung isa. Ginawa ngayon nilang sandata. Hindi pala siya dati concealed. Hindi siya dating concealed. Laging may nakalabas. So actually, may mga dokumento ka talaga makikita. Siguro nasa Pilipinas din. Kasi siguro, makikita mo talaga, ang picture niya, ganyan, may isa pang nakalabas. Parang dulo sa dulo eh. Tanggalin mo yung cover, dulo sa dulo eh, di ba? Meron pa rin eh, no? Oo, hindi ko pa nakikita. Wala pa ako nakikita ang actually gano'n na Balisong. Pero actually, sa construction, palagay ko mahirap din, no? Hindi ko alam kasi actually gumawa ni si Pabo. Siguro matatanong ko siya kung paano niya kung meron siyang nakatago na ginawa niya. So tingnan natin kung meron ipo-post ko. Oo, so, sige. Sige, very interesting yan. Maganda yung kinalabasan ng event mo, di ba? Sino mga sponsored event? Alam ko marami kang naginastos dun sa event na yon. Oo, pero yun nga, ang major talaga na supporter ko is si Brad Ron talaga. Brad Ron Carino ng Kultura ng Balisong. Talagang siya yung Then yung mga maliliit na mga items like yung mga sponsors natin from mga vitamins, yung mga salompas, mga ganon. And then yung t-shirt galing kay Brad Ferdinand Monsayak ng UGB. So yun, and then yung ibang mga expenses din galing din dun sa entries ng mga participants. So yun dun kami kumuha ng funding para doon. And saan ginanap? Sa SM Mall. So may SM, maraming SM pare. Sukat. Sa SM Mall Sukat. Kasi doon din, dati nakapagpalaro na rin ako noon eh, doon. Tagisan ng Palasan. Siguro
2012 yata yun, nakapagpalaro na ako. And then, so alam na nung SM yung nakita nila yung event. Kasi mahirap gawin yung event na yan sa mall, di ba? Oo, hindi talaga nila ako natatandaan kasi siguro new management kasi 2012 ngayon 2023 na, no. So nagbaka sakali lang kami with the help of my friend na konsehal doon, si Bok Insyong. Brillante Bok Insyong, na it happens na siya yung isa sa mga counselors doon. So initially, ang balak namin is munisipyo ng Parañaque. Pero fully book ang August. Then nagbaka sakali kami sa Walter Mart, Sukat, maliit ang venue. Ayun na nga, napuntahan namin yung SM Sukat na pinagbigyan naman kami. Actually, nagkaroon ang ganda ng lugar na ginawa niyong event. Nasa basement yun, di ba? Sa ground level. Ground level, correct, ground level. Oh. Kaya maraming space kasi kadalasan mga namimili nasa taas. Oh. Ngayon, pag bumaba ka, andun yung mga boots na pag tuwing weekend, di ba? Oo, pero maliit pa yun, bro, kung tutuusin. Kasi ang plano talaga namin, mag 3 courts kami. 2 courts lang ang nangyari. Kasi maliit lang din yung area na yon. So ngayon nga, December 10, gusto namin subukan uli sa SMBF naman. Kasi yung SMBF, medyo malaki ang quadrangle niya. At ang maganda dun sa area na yon, yung mga floors, nandun nakapalibot. So yung mga tao nakakapanood, makikita talaga siya. Yun yung namin. Maganda yan. Pagpatuloy mo ginagawa mo kasi lalaki ng lalaki yan. I mean, sa mga nakita ko, ganyan ang magandang event. Naka-air condition, hindi maraming maiingaan yung manood kasi mahirap pag nasa labas. You know? Oo nga, totoo yun, tol. 'Di ba kahit na matagal, kahit naabutin ka ng medyo matagal, hindi ka ganun ka stress kung nasa labas ka na walang aircon. At least doon pwede kang mag-mall, 'di ba? Pwede kang CR na lang ang problema. Oo, ang dami doon. Mamili ka. At saka ang ganda tol ng naging takbo dahil meron kami na yung mga pa-raffle ba. Alam mo yung grand raffle prize namin is makakasama namin siya sa Balisong Camp next year for 10 days, for 14 days na dito sa Batangas and sa Cebu. Ano yun? All expense paid. Wow. Yun yung ni Brad Ron talaga. Tapos may mga prizes din. Siguro ang pinamigay na balisong doon, siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 7 siguro ang pinamigay ko. Ang in-announce, 8, mga something ganun. Ang in-announce lang is yung sa raffle, yung 3 balisong na Batangas made. 'Di ba? Handmade from Batangas talaga. Tapos the rest sa mga common friends ng mga arnisador din. At saka even na arnisador, yung may isang bata siya na nabigyan doon na talagang umiiyak dahil nga gustong-gusto niyang matuto ng balisong. Pero siguro dahil kapos yung bata hindi can't afford ba? Can't afford it. Lumapit may kasamang parent din. Ayun, binigyan ni Ron ng balisong. Yan ang maganda. Kasi yan talaga ang maganda sa Filipino martial arts. Talagang nagbibigay tayo. I mean, ang akala nila panay sparring, laban, di ba? Nakakalimutan nila na may other side. Kasi kailangan talaga nating ituro na meron sariling atin. You know? Oo. Sa totoo lang, bro, magpa-prosper lang yung project natin na makakuha tayo ng mga bladesmith ng balisong kung marami ang ng market. Kasi 'di ba, anong gagawin mo kung konti lang ang nabibenta? Yun yung actually, una natin novelty item kasi Maraming bumibili talaga niyan. Actually, honestly, hindi nga ako marunong magpaikot, sa totoo lang. So pagpunta ko diyan, tuturuan mo ko. Siguro magtuturo sa'yo. May mga balisong ako
na tinago ko lang kasi hindi ko naman nilalaro. Merong isa talaga akong balisong, hindi pwedeng laruin. Teka muna, kunin ko sandali. Mukhang double blade yan ah. Ito 20 years old na. Balisord. Ang bigat. Oo. Ang bigat ito. Oh, wow, Balisord ano? Wow, pucha. Yan yung mga dinadala ni Dencio Padilla eh. Yeah. Meron akong video nito sa YouTube na ang sharp pa nito. Actually, nakatago lang to. Nasa Florida naman ako, parang Pilipinas, humid. Hindi kinalawang bro, except yung tabi dito. But other than that, ito yung pinakamahaba. Actually, ito ata, same size ito nung nandun sa case na naka-display sa inyo. Dun sa event mo. Oh, maaari, oo. O baka mas mahaba pa to. Oh, maaari. Ganito naman kaliit. Oo, no? Yung mga Balisord talaga. Ano yan? Made from anong metal yan? Molye. Molye. I mean, ang kapalo. Oo, no? Kaya mabigat yan eh. Ito, hindi ko maisabit sa aking sa wall. Sa wall kasi bumabagsak. Bigat. Kailangan mo yan ng magandang rock. Kahoy na rock. Kailangan mismong sa stud ko ilalagay para hindi bumagsak. Oo. Hindi mo pwede isabi. Pero alam mo yung sinasabi ko nga, bro, although yan novelty items yan, may mga iisipin natin na ang bumibili niyan yung mga aficionados ng balisong. Pero mas mapapalawig pa natin yan kung yung mga taga-FMA is matuto ng balisong. 'Di ba? Imaginein mo kung lahat ng nasa FMA, mga groups natin dito matuto niyan, yakapin yung kultura na yan. Imaginein mo kung gaano kalakas magiging bentahin yan sa bladesmithing ng balisong. 'Di ba? Actually, yes, tama. Actually, ano ba tawag, pag bumili ka ng balisong, ano ba kadalasan ng ang length? Oo, sinasabi nila 29. Di ba? 29. Correct. Oo. So actually, in reality, nung huling punta ko sa Taal, nung punta ako dun sa famous shop na ang daming bumibili. Ang laging hindi sinasabing balisong, alam na, 29. 29. Yun ang mabenta talaga. Sa totoo lang, yun ang mabenta. 29. Tama. Oo. Pero sa mga flippers siguro, ang inaano nila is around 24 inches, yung mga 24. Correct. Sa mga flippers, yung mga naglalaro, di ba? Yun lang kasi pag 29, di ba? Oo. Talaga nauso yan dati, yung bumubutas ng piso, di ba? Yeah. Pero yun nga, ang iniisip ko lang, nakakalungkot lang na isa yan sa dapat na i-promote natin as talagang FMA, originally FMA talaga. Na panahon pa ng mga ninuno natin, like meron na siya. Kaya ang alam mo, ang namin ngayon, ang plan namin ngayon is makapag-usap kami sa mga ibang FMA groups na with the same vision na maipromote yung balisong. Hindi siya para sumapi dun sa grupo, kundi pag natuto yung mga student niya ng balisong, is magamit nila yon doon sa art nila. Halimbawa, yung sa art ko, laraw kali. So pag tinuruan ako ng balisong, gagamitin ko yung balisong doon sa art namin na laraw kali. Correct. Di ba? Or sa ibang mga system. Hindi para umalis kayo diyan sa grupo na 'yan. Dito kayo, punta kayo dito sa grupo na 'to. Hindi 'yan ang aim. Kundi turuan kayo para mabuhay ang kultura, 'di ba?
para may magamit kayo, masabihin nyo. Kasi once na marunong ka, proud ka eh. Saka ano yun eh, tama, saka atin yun eh. So, Atin yun. you know. Di ba? Atin yun eh. Even yung mga flippers na sinasabi nila mga sa US, di ba may mga kids, may mga flipper kids, ano. Sila nga eh. Inaano nila eh, parang i-recognize nila, ina-acknowledge nila na ito ay parang Filipino balisong, yung sinasabi. Correct. Pero kung Tama. iisipin mo, parang mas marami pa ang flippers sa Amerika kaysa dito sa atin. Correct. Tama ka dyan. Ang problema kasi, isa pang medyo kailangan nating turuan is yung mga magulang din kasi kadalasan, kagaya ko, hindi ako nahinto. Ayaw akong payagan. So, biski nung lumalaki ako, ayaw kong payagan kasi sa family ko, napansin ko marunong silang lumaban. So nagpapaturo ako. Ang sagot lang sa akin eh, magtanong ka sa lola mo kung papayagan ka. Oo, totoo yun. Kasi nga, di ba? Ayaw. Kahit naman ako eh, tuturuan ko ba kagad ang anak ko na bata na magbalisong? Di ba? Nung araw, Pero ngayon, tinuturuan ko na sila. Kasi sa totoo lang, go ahead. Bukod sa magagamit mo siya sa yung practicality niya sa self-defense, pwede mo siyang maging tool. Nakakatulong din siya sa, alam mo yung mindfulness. Alam mo yung stress reliever din siya. Parang fidget spinner. Correct. So nakakatulong 'yun sa mental health ng mga bata, makapag-cope up ng stress nila. So yun yung plano namin actually ni Guro Ron, na pumunta sa mga schools, i-introduce ang balisong as a tool for mindfulness. Hindi for anything, for self-defense, no. Kaya nagpagawa siya dyan din sa States na balisong trainer na wala siyang edge, parang bilog lang siya. Pero talagang ang intention lang niya para laruin talaga siya. Laruin siya. Nakaka-enjoy eh. Actually, maganda ring matuto ng balisong kasi matututo ka sa kagad safety, di ba? Safety. Kasi kung hindi ka marunong, baka mahiwa ka. Hindi mo alam kung saan nahawak eh. Correct. So, kasi pag binuksan mo yan, alam mong labas ang talim, di ba? So kailangan marunong magbukas. So, kaya kadalasan ang turo, di ba, is ganyan lang. Diyan nagsisimula. Tapos later on, pwede ka na mag-flip, tapos pwede mong ganunin, di ba? So, ganun lang. So actually, since nag-uusap tayo ng safety, nung nakita ko nung pandemic, nag-aral ka rin ng shooting, marksmanship. Oo. Diba? Ang ginagamit mo no, na 22 o BB gun lang? Ano lang ako, airsoft gun lang. Airsoft. So, tinan mo nung nag-ano ka ng airsoft, nakita ko, may holster ka, parang, talagang gun safety, di ba? Principle. Same. Ganun din kasi kinakalabasan eh. Magbalisong ka, magbaril ka, ang ganun din, di ba? Safety talaga. Safety first talaga. Ang mindset talaga is, una mo ituturo is safety. How do you handle, paano mo hawakan, paano mo gamitin ang sandata nang hindi ka masasaktan o hindi ka makakasakit. Correct. Diba? Tapos pagkatapos nun, saka katuturuan ng basic skills kung paano magbukas, paano mabilis, susunod, paano umupensa, paano dumipensa. Tama. Kasi tapos, hindi mo pwede... Paano gumalaw, di ba? Oo eh. Kasi very unusual din naman, natuturuan mo ang bata ng knife fighting at the age of the parang 6 years old, 7 years old. Nonsense kasi siya eh, di ba? Yeah. Di ba? Nonsense siya eh. So ano ituturo mo sa kanya? Na still, ay tumutulong ka para ma-promote nga yung sariling atin. Ayun nga yun. Yung turuan mo siya para paano magbukas, turuan mo siya ng ibang bagay na hindi lang yan ang gamit niyan. Anak, di ba? May ibang gamit yan, makakatulong yan sa iyo. And actually, mag-i-English ako konti para sa ating American audience. In reality, some people are
questioning why Filipinos, tell their kids or send their kids, oh, get me the knife in the kitchen. Diba? Sa Amerika kasi hindi eh. Bawal. Kasi talagang sa atin kasi, sa at a young age, tinuturuan natin, kunin mo yung kutsilyo sa kusina. Kaso, siyempre, sinasabi natin, ingat ka, huwag mong ibabagsak. Diba? Hindi mo naman nakikita yung pinaiikot-ikot yan. Talagang hawak lang nila, bit hanggang later on, humihiwa na sila. Diba? Yun ang maganda kasi tinuturuan talaga ng safety. Oo. Kasi, di ba, hindi naman yan, syempre, yung appropriate age ng edad din ng bata na uutusan mo. Hindi mo po pwedeng iutos yan sa, di ba, sa 3 years old. Di ba? Alam mo yung may sapat na bata ako 7 years old naghahakot ako ng isang case na beer. Oo. Diba? Isa pa. Ako pa bumibili nun. Pabili ho, isang case na beer. Dalawa kami magkapatid. Dalawang dulo ng case. Bit-bit. Yan ang trabaho natin as lalaki sa pamilya errand tayo Di ba? Minsan nga yung siguro no. Matanong kita. Ngayong natuto ka ng firearms, right? You learn firearms. Nagbago ba ang estilo or did you change your style how you practice, how you teach knife? Kasi ikaw muna sumagot, sasagot, then I'll tell you what happened to me. Go ahead. Sa akin actually pareho lang Kasi unang-una yung knife is yun yung una ko yan yung yung available weapon talaga natin lalo na sa FMA, even sa kahit na hindi sa FMA, sa mga ibang martial arts regular weapon ang knife ginagamit yan sa self-defense. So tinuturuan na talaga natin ng safety, ng handling, di ba? Proper handling and safety. So wala, halos parang ang iniisip ko nga yung paghawak ng baril is secondary ko na lang siyang natutunan. Mas nauna ako sa knife kaysa sa baril. At noon pa man, itinuturo ko na din yung safety ng knife. So wala sa akin nagbago. Sa akin kasi nagbago. Kasi actually in society, sa mga nanunood, ang Pilipinas kasi is knife society, blade society. Sa Amerika kasi gun society dito. So mas actually, sa totoo lang, sa mga natin, ang mga pag-gun society, takot sa blade. Ang mga knife society, hindi takot sa knife. Takot sa baril. Correct? So nangyayari ngayon, actually, nung nasa Pilipinas ako, naimbita ako nung kaibigan ko sa isang grupo, sa Spades shooting club, magturo ng knife defense. Ngayon, itong mga Pilipino na to, everyday silang nagke-carry. So, sa tingin ko, nung nagtuturo ako, kasi marami namang, drills, di ba? Drills. Ito mga to, hindi pwedeng drills ang ibibigay mo kasi everyday their life is on a balance. Dala nila baril Hindi ko ngayon tinuro yung mga basic FMA. Tinuro ko yung paano nila ma-access yung primary weapon. Kasi, again, ang mentality ko kasi nasa Amerika is primary weapon is the gun. Secondary lang ang blade. Hindi kagaya sa Pilipinas, primary ang blade kasi walang baril. So, walang baril. Kung may baril sila, ngayon, itong mga gun club, siyempre ang primary nila is gun. Mabibilis bumunot, as in, mabilis. Mabilis talaga, oo. So, na-experience mo yan kasi nag-training ka during pandemic. Yung from the holster to point, kaya yan in, Kaya. 0.5 seconds, 0.3. Oo, mas diba? Lesser pa. 0.3, nakalbit mo na yung trigger mo. Nandun na nakaano na sa target yung kasi 'di ba may mga timer yan Yes. 'Di ba? So, lalo na sa practical shooting. Nung tinuturuan ko sila,
takot talaga sila sa knife. Pag bumunot ng knife, hindi nila alam ang gagawin. Seriously. Oo. So may mga drills ako na tinanggal na sabi ko, wag niya nang gamitin mo kasi at the end of the day, ang goal ko talaga is pag natapos ako magturo, kung ma-atake sila an hour later, masosurvive ba nila yung attack based dun sa tinuro ko. Pag inatake Ayun ang nila maganda. sa Oo, yun ang maganda. nagbago Kailangan talaga sa yung trabaho. perspective ko. Yeah, nagbago yung perspective ko dun sa yung weapon location. Kasi karamihan, syempre kung knife lang ang bit-bit mo, sa kaliwa o sa kanan mo ba ilalagay? Yan ang tanong, di ba? Ang tanong ko naman sa kanila, meron tayong period ng history na blade society lahat. Nasaan ba ang sandata? Nasa kaliwa. Oo, nasa kaliwa kung kanan ka. Correct. Bakit suddenly, ngayong new age, ngayong new, nilalagay sa kanan? Anong logic nun? Samantala yung mga medieval times, patayan talaga sila using the blade. Totoo. Nasa kaliwa. Suddenly, bakit natin sa kanan? So yung mga tanong na gano'n, ang karamihan kailangang masagot or too bad, karamihan sa kanila is wala na or nasa mga libro na lang, kaya kailangan nating matutunan uli. Kaya napaka-importante talaga na i-maintain natin yung kultura natin. Bumalik tayo sa kultura, balisong. Ang tanong dyan, pwede natin tanong si Ron later or maybe magandang tanong ko sa kanya. Saan mo lalagay yung balisong? Sa kanan o kaliwa mong bulsa? Diba? Hindi, actually, depende kasi talagang may mga kung saan ka bihasa yung quick access nga kung tawagin eh. Kasi nung araw, ang mga itak, yung mga long swords natin, nasa kaliwa talaga yan. Kasi alanganin sa kanan eh. Depende sa, yung hold mo sa kanan is inverted grip eh. Inverted diba? grip. Diba? Pero dito, yung dito sa kaliwa kasi, since mahaba yan, nandun ka agad. Pagka kinuha mo, minsan may taga ka agad yan. Diba? Nandyan talaga sa kaliwa. Pero dito sa right side natin, kung kanan tayo, most of the time, inverted grip ang hawak dito. Or ngayon, di ba, nagkakaroon na ng mga sheet na mga bago inilalagay na sa likod. Yes. Di ba? Minsan nandito na sa harap. Yep. Di ba? Which is maganda na. Ito yung nagagawa ng yung modernization eh. Kung magi-stick lang tayo dito. Diba? Pero definitely, kung maglalagay ako ng sword, talagang kaliwa ako. Or sa likod. Yun ang quick access ko. Kung sword. Yep. So, maganda yung topic natin. So, nakakatawa nga eh. At least, di ba, pareho tayo natututo at yung mga viewers natin, lalo na yung mga kababayan natin, sana nakikita nila yung importansya ng pinag-uusapan natin. Hindi lang ito tayo nagchichismisan eh. Ito parang parang eye-opener sa mga kababayan natin especially na kailan pa tayo magsisimula? Aayaan ba natin na bumagal ang growth ng balisong natin na tsaka natin hahabulin o ito na ba yung right time? Hinog na para umpisahan na natin. Ang malaking problema rin na nakikita ko, marami kasi mga dayuhan ang natututo ng ating tradisyon, ang ating art, di ba? Baka kalabasan niyan later on sila pa uli ang magturo sa atin kung anong ginawa ng mga ninuno natin. Nakakalungkot. Alam mo, hindi rin naman natin masisisi or parang wala tayong magagawa kasi yung iba nating mga kababayan, yun ang sinasabi ko, nandun pa rin sila nakatuon dun sa yun sa tradition. Hindi sila open na, ito kailangan nating mag-aral nito. Hindi nila iniisip na baka nahuhuli na tayo. Which is talaga nahuhuli na eh. Nakikita ko yung mga practitioner dito. Kasi ako, di ba, buhay na saksi. Lalo na ang Katipunan, nakikita ko yung mga performances ng mga natin, mga kapwa Pinoy natin. And nakikita ko rin, parang rin ako nakikita ko sa net.
sa internet na nakikita ko yung gumagaling yung mga ano talaga, yung mga banyaga na FMA. So sinabi ko, tinitimbang ko, nasa na ba talaga tayo? Correct. Di ba? Kailan tayo magigising na ito, panahon na para, di ba? Ayaw mo ng modern, gusto mo traditional, pero hindi maalis ang mata mo sa cellphone mo. Sa cellphone, yeah. Di ba? Di ba? Actually, Ilan ang isa pang nagiging problema sa tingin ko, may mentality pa rin tayo na pag sinabi mong Filipino made or Filipino product is lower grade. Yun ang kailangan din natin baguhin ang phone. Kasi Philippine martial art considered art ng mga mahihirap. You know. So, kung mababago natin ng pakonti-konti, kagaya ng ginagawa mo ngayon, pinalalaki mo imbis na yung mga yan, nandun lang sa park. Ngayon, nasa mall ka na. Pag yan umangat ng hindi nga, pag umangat ng umangat yan, siguro mababago natin ang pag-iisip ng mga tao. Sana tol, Robin. Oo. Sana talaga. Yan din ang ano namin, lagi naming nasa isip yan na kung paano natin mapapabilis yung promotion na yan. Even ako, yun sa Paete tol, ito gusto ko lang maging prangka, no. Ang estilo ng Paete is tagupayan dito sa mga estilo sa Manila, sa Luzon, and even sa Visayas. Pero pareho tayong naniniwala na magandang estilo ang Paete. 'Di ba? And pareho tayong naniniwala na sa lahat ng arnisador, kulang sila kung hindi nila maiintindihan, kung hindi nila matutunan ang estilo ng Paete. Correct, kulang. Paano mo mapapabilis ngayon ang niyan? Kailan mo siya papabilisin? Yung mga taga Manila, gusto mong i-invite ng diretso sa Paete, hindi mo magagawa yun. Ang layo ng Paete. 'Di ba? Nandito na kami sa Laguna. Mismong sa Laguna kami. Pero pag pumunta ka ng Paete, hindi lang tol. Hindi lang, lalo na yung iba marami naman walang sasakyan. Kami nakamotor, pa, 'di ba? So ang pinakamabilis talaga is matutunan mo siya sa town, matutunan mo siya sa maestro, yung the way ko na magturo, ibinabahagi ko sa public, which is, yun naman talaga alangan namang ituro ko lang sa loob ng school namin, di ang bagal nun, ilan lang kami sa loob ng school. So, bibigyan ko ng konting introduction ang public na ito yun. Para maano yung interest nila na, ay, ito pala yun. Hindi yung maggagawa lang tayo, mag-sparring lang tayo doon, hindi naman naiintindihan. Ano yan? Correct. Diba? Hindi nga maintindihan. Kami niyan hindi maintindihan. Kaya nakita ko yung video mo and isa yun sa pinakamagandang video na aking tinitingnan tol, yung video mo ng Paete. Salamat. Ay, talaga, malaking naitutulong yun sa promotion ng Paete. Hindi yun para tanggalan ng trabaho ang mga maestro ng Paete, hindi. Pag tayo pa nga ang tumutulong para magkaroon sila ng in the future. Hindi naman kagad biglaan yan eh. Hindi nga biglaan. Diba? Tama. Paano mo bibilin yung isang bagay na hindi mo alam ang gamit? Tama. Correct. Yun ang hindi naiintindihan ng iba. Na para bang ang iniisip nila, pinagkakakitaan mo. Ang totoo tol, yung mga estudyante ko, lalo na mas marami akong estudyante na scholar. Ba't ko pagkakakitaan yun, di ba? And kahit na sinong lumapit sa akin, may bayad man o wala, ituturo ko pa rin ang Paete. Dahil alam kong una sa lahat, atin din yun. Di ba? Ang mga foreigner, hindi pa alam yan. Correct. Turuan mo muna ang mga kababayan natin. Actually, in English, I just want to say that, a lot of teachers in the Philippines, when they teach, I know you pay monetary, but in reality, some of the student that comes to them that have nothing, they still teach them for free. Okay? Yes. So I just want to make that clear. So actually,
may mga ibang instructor dyan, hindi ko na sabihin, babanggitin ko sino, minsan 300 pesos lang ang singil. Talo pa yung pamasahe papunta doon sa lugar ng pupuntahan niya para lang makapagturo. Siyempre yung iba, medyo galanting magbigay, dinadagdagan, ginagawa ng 500, ganyan, ganito. You know, iba naman, kagaya ko minsan pag nagpupunta ako ng kailangan kasi pag nagpunta ako sa mga instructor dyan sa Manila, kung saan man, kailangan pantay-pantay kung anong binigay ko. Kasi mahirap naman na 300 doon sa isa, tapos sa pupunta ako ng Cebu, bigyan ko let's say ng 2,000. Aba, kung malaman ng instructor na 300 na yung binigay ko, you know, kaya kailangan din ng standard. Kaso, ang mga instructor natin sa Pilipinas ay galante. Ang talagang hinahanap nila is kung gusto mo talaga matuto. Diba? Oo. Lalo na sa Paete. Yan ang nakita ko sa mga yung mga matatandang instructor sa Paete, ganun ang nila. Wala silang na para maging source of living nila. Yung pagtuturo. Saka sa tingin ko kasi mga Batanggenyo kasi mga tiga Batangas, Laguna, I mean, ma-catered tayo sa sa mga guests, di ba? I mean, nagpunta kami ni Maestro doon, ni Alex Ursia. Pagdating namin doon, meron ng malamig na inumin para sa amin. Kasi pag nag-practice kami, kadalasan pag nagpunta ka sa ibang lugar, ikaw pa ang bibili. Oo. Ibibili mo pa yung instructor, di ba? Nauuhaw si Maestro. Ito po yung tubig. Correct. Samantalang si Maestro Doy, may cooler na, may palamig na. Minsan pag nagpunta ka doon, siya pa maghahanda ng lunch mo. Oo, mismo tol, mismo. Ayan yung na-experience ko. Galing ko kayo sa para kumain. Nagpaluto na ako. Oo, di ba? Iba si Maestro Doy. Iba siya. Galing siya sa traditional system. Pero kung mag-isip siya, pareho siya natin. Correct. Di ba? Ang sabi niya, no, go ahead. Paano mo matututunan yan unang-una kung hindi mo ituturo? Diba? Kailangan ituro mo. Lalo na kung teacher ka, ituro mo. Yan ang kabilin-bilinan niya sa akin. Unang araw ng pagtuturo niya sa akin. Talagang all out siya. Sinabi niya, matututunan dahil yun nga daw, yung mga maestro sa Paete, taguan ng taguan daw eh. Yan ang sabi, di ba sa atin, taguan ng taguan eh. Hirap na hirap matuto. Tapos laging mali. Pag pumunta ka sa isang maestro, nagturo sa'yo, di ginawa mo. Pumunta ka sa isang maestro, pagka pinakita mo yung tinuro, mali. Di ba? Nagkamatayan na lang, hindi na ipasa sa Kasi nga, yun nga yung isip na traditional. Ngayon, hindi. Meron na tayong mga meron na tayong mga gadgets na mabilis na. Katulad nito, ilang tao ang nakakapanood sa atin. Di ba? Yun lang. Ang sarap din, pagka pumupunta ako doon, very welcoming si Maestro. Nakakatuwa talagang yung... Maasikaso sa bisita. Correct. Correct. At saka, ang sabi ko sa kanya, Maestro, ako talaga, bihira lang po ako magpaturo sa mga teacher talaga. Ang una kong tinitingnan sa mga maestro. Kasi makikita mo ako, di ba, halos ako na lang ang nag-absorb may makita akong ganito, idine-develop ko. Kasi bihira ako yung tiwala ako sa ibang maestro. Makita ko kaagad very mataas. Si maestro, wala kang mararamdamang yung ego, wala kang mararamdaman sa kanya. Tama. Nakakatuwa. Kaya talagang usapan natin ngayon. Hopefully maraming kabataan na nanonood. Kung hindi naman, i-share din natin to. So, maiba tayo. Ngayon, ang bullet questions tayo ngayon. Okay? So, tatanungin kita, isang tanong, mabilis na sagot, walang explanation. Okay. Mahirap yan kung ang viewers natin ay magtatanong ng explanation, magkakaroon tayo ng pakalawang episode.
Oo. Siguraduhin mo lang Okay. mag-math. Bullet questions, Ronnie. Ready ka na? Okay. Okay. Okay, una. Banana Q o turon? Turon. Turon, very good. Okay. Larga mano or media distansya? Paglaban. Largo. Largo. Makaluma or makabagong sistema? Nako. Pareho eh. Okay. Makaluma Mix. o makabagong pagtuturo? Makabago. Sa tingin mo, pagpatalim, ano ang mas maganda? Nakapirming talim o nakatiklop na talim? Okay, Englishin ko ha. Depende. Oo, Fixed sige. blade or folder? Fixed blade. Drills or sparring? Both. Last question. Ready ka na? I'll go. Actually, yung last question, nasagot mo na kanina. So, hindi ko na itatanong. So, actually, yung bullet question kasi, kaya ako tinatanong yun ang gusto kong makita sa loob mo para mabilis ang sagot. Mahirap kasi minsan pag nag-isip na eh. Ginagawa mo na ng logic tapos mapupunta ka na sa ibang direksyon. You know? Ano sa tingin mo ang struggle ng Filipino martial arts? Philippine martial arts sa ngayon? Politics. Kasi mahirap tol eh. Tanggalin mo ang politics, tanggalin mo talaga or i-lessen mo siya ng talagang mababa, magi-improve ang mga Pinoy. Isa yan. Kasi politics yan. And yun nga, yung estudyante ko, hindi mo pwedeng turuan. Mga ganun bang bagay? Yes. Hindi mo pwedeng turuan. So, nandun lang. Limited ang knowledge ng estudyante. Sa States kasi, sa mga foreigner, hindi ganun ang konsepto nila. Kaya gumagaling sila dahil nabubuksan ang isip nila sa maraming bagay. Na ito pala, pwede pala to. 'Di ba? Pwede pala tong idugtong dito, pwede pala tong idugtong dito. Unlike sa atin, hindi na eh. Sinasabi natin na meron tayong empty hand, 'di ba? Kunin mo lang yung konsepto ng patalim, ilagay mo sa empty hand, yun na yun, meron na. Pero ang totoo, hindi naman lahat ng bagay ganun eh. Correct. 'Di ba? O halimbawa, suntukan tayo. Kunin mo ang konsepto ng modern arnis, ng Calisulis Turismo, any blade concept, kunin mo. As is. Hindi mo magagawa ang Makipaglabang ka ngayon sa boxer. Hindi mo magagawa yan eh. 'Di ba? Iba kasi ang konsepto ng blade eh. Maaaring pwede kang kumuha ng ilang konsepto pero hindi as is na yung buong mismo. So dapat mag-aral ka ng boxing. Actually, bagahe ko sa itong iniisip ko kasi ako nag-FMA ako, umalis ako, nag-Thai boxing ako, tapos bumalik ako ng FMA. Okay? Ang kulang sa tingin ko sa Philippine martial arts is yung concept ng boxing. Meron ka dapat talagang trainer na talagang tumitingin sa'yo kung paano ka gumalaw. Nangyayari kasi sa atin, pag sparring, ikaw lang mag-isa talaga ang lalaban. May sumisigaw, paluin mo dyan, paluin. Kaso, hindi talaga coaching from beginning, di ba? Hindi coaching na ito ang gamitin mo para lumabang ka. Kaso nagbabago yan sa mga competition. Ang problema, competition. Iba pa rin kasi ang competition sa real, bumukas talaga ang utak ko dun kasi pag sinabi mo, let's say tayong dalawa, sparring tayo everyday, wala naman nating nagko-correct. Lumaban tayo sa ibang bansa na may coach, talo ka. Talo, oo. Totoo yun. Totoo yun. Siguro mananalo ka in pure heart. Maraming puso ang mga Pilipino, baka manalo. Kaso, disadvantage eh. Kasi pag sinabi ng coach,
Kasi pag nag-voice out, kasi nag-corner ako sa mga fighters ko noon, pag sumigaw ako ng answer the phone, diba? Ano ba pa answer na phone? Ganto, di ba? Ibig sabihin, yung kamay mo nasa baba. Hands up. Itaas mo ang kamay mo. Black. Di ba? Pag Totoo. narinig yun, alam nilang bukas. Oo. Eh ngayon, sa tingin, ang tingin na, sa kadalasan kasi, ang sparring sa akin, walang nagko-coach. Wala. Nandun lang. Unless nasa level ka na ng competition ng, let's say, international SEA Games, di ba? Na meron ka talagang coach. Kaso, kulang pa din kasi point system di ba? Hindi yung talagang bakbakan na sunod-sunod ng 3 minutes, walang hinto. Di ba? Oo. Opinion ko lang yun. So, may, alam mo, talagang may point talaga yung sinasabi mo na yun. Totoo yun. Sa sparring kasi, hindi lang basta sparring talaga siya. Kailangan laging merong ganun. Sinasabi nga nila, hindi mo naman masusubukan kung epektibo yan, di ba? Kung hindi mo idadaan sa sparring. Hindi naman nangangahulugan na ang sparring magkasakitan kayo kasi merong tinatawag na controlled spar. 'Di ba? May mga weapons tayo na ginagamit ng mga, 'di ba? Mga may protection. So kahit na anong lakas ng mo diyan, tatama pero hindi ka masasaktan, matututo ka. Saka ang problema din sa tingin ko minsan, kasi pag sinabing sparring, ang mentality ng mga Philippine martial artists, isang level lang. Pukpukan talaga, di ba? Or naalis mag-usap kayo na hinay-hinay o wala dito sa ulo, walang ganyan, di ba? Oo. Kaso wala kasing progression. Di ba? Tinan mo ang let's say boxing, Muay Thai, lahat ng full contact sport, meron silang sparring sa gym, di ba? I-prepare ka. Pag lalaban ka ngayon sa labas, hindi ka agad dun sa gym, diretso ka sa pukpukan ka agad. Pupunta ka muna ng mga maliliit na event na correct. Na kasing level parang mo, na walang nakakakita, walang nanonood kundi kayo lang. Kaso, pukpukan talaga. Di ba? So, tapos pupunta ka ng, let's say, semi-pro, bago ka magpo-pro. Pag nag-pro ka, merong 3-rounder or 6-rounder. Wala Sa atin kasi, spar, yung kagad sa dulo. Pata. Wala sa sistema, kumbaga. Alam mo yon? Yes. Kulang. Oo. Kasi, may events, sa akin. Yeah. Kaya mahirap humanap ng mga taong gustong lumaban sa ring, yung mga full contact stick fighting. Kasi sa gym lang, diretso sila sa professional. Walang in between. Mahirap yun. Oo. So, magugulpi ka talaga. Correct, magugulpi ka talaga. So, saka ang nakikita ko din, ano sa tingin mo naman pag sinabi nating balat sibuyas ang mga hindi ko naman sabing marami, may mga instructor tayo na balat sibuyas na pag nakakita ka ng, let's say, ng film, kinriticize mo ng konti, negative ang balik sa'yo. Sino ka ba? Gusto mo spar tayo no, makita mo na effective. Di ba? Sa tingin ko mali yun Diba? Oo, mali yun. May mentality din kasi ang Pinoy na ganun. Correct. Very emotional kasi ang Pinoy. Yes, emotional. Tama. Emotional tayo talaga. Even dun tol sa nakita ko, sa atin, halimbawa, mag-boyfriend, girlfriend kayo, nagkaroon kayo ng relasyon, tapos nag-break up kayo, kaaway mo na yun. Kaaway mo na. Hindi katulad sa ibang bansa. Di ba, sa Germany, yung isang ko doon, biruin mo, yung dati niyang asawa, at saka yung girlfriend niya, sila, magkakasama sa isang bahay. Di ba? Kasi nga, yung anak niya nandun Andun yan. Di ba? I mean, ganun ang kasi Pinoy. Ang criticism talaga, dapat kinukuha nila as how to improve. Ngayon, kung mali yung criticism, send another feedback para ma-explain mo yung side mo. Kaysa, kung hindi mo naintindihan, disparring tayo. O gusto mo, totohanan, walang protection, di ba? Ganun kaagad ang banat. Mali kasi, the way I see it is this way.
let's say singer ka, di ba? Kumakanta ka, di ba? Let's say pangit ang boses mo. Pag kinriticize ko yung video mo na kumakanta, sabi ko, pare, ang sama mong kumanta. Kumuha ka kaya ng lesson. Hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi mo na sabihin doon sa criticism mo na, o gusto mo, kantahan tayo, pustahan, 1,000, di ba? Wala naman di ba? Oo. Siguro, samantalang sa Philippine Martial Arts, pag nag-criticize ka, aba, diretso ron sa maximum. Oo. Minsan kasi wala nang preno din. Siguro yon, hindi tayo used sa ganong klase ng approach sa atin. Hindi tayo, yung iba sa atin, marami sa atin hindi prangka eh. Alam mo yon, ayaw, kasi isa sa magandang traits naman natin, ayaw nating makasakit ng damdamin. Ng damdamin, correct. Oo, so parang, kumbaga, too extreme, di ba? Oo iniingatan natin ang bawat sinasabi natin. Ngayon, pagka ginawa sa atin yun, masasaktan tayo. Kasi hindi tayo actually, ganun. Tama ka dyan, tama ka. Dalawang extreme kasi. May tao na pag sinabi mong, mali ang ginagawa mo, ganito dapat, ganyan. Sabihin ng isa, gusto mo, tayong dalawa, tutuhanan, walang sparring. Meron namang isa na, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, practice. Walang nasa gitna eh. Oo, wala talaga. Sa akin ako, pwede mo akong sabihan, pero sabihan mo ako in a good way. Kasi ganun ako eh. Kung ako magsasabi, gusto ko may matutunan sa akin yung sasabihan ko. So definitely, in a good way kung sasabihin yun. Pero sabihan mo ako ng pabalagbag, kahit tama ka, ma-offend ako. Balagbag din ang bibigay mo. Oo, di ba? Bibigyan kita ng isang na merong nangyari sa akin yan, tol. Talagang napikon sa akin. Ginawan pa ako ng parang, aywan ko, podcast ba yun? Talagang tinira ako ng talagang matindi eh. Pero ay yung mga ganon, tinatawanan ko kasi ibig sabihin naapektuhan ka pala nung kinakausap mo ko, hindi mo inisip na maaapektuhan ako. Ngayon, nagsalita ako, ganyan ka, grabe ang mo, di ba? Ang reaction mo. Nagpapakita lang yan ng character ng tao. Yup, tama. Diba? So sa tingin, yan ang tanong ko sa'yo, okay? Since, again, 19 ata ako nung umalis sa Pilipinas. Bakit hindi PMA ang FMA? Oo, magandang tanong yan. Kasi siguro, ito yung alphabet kasi Teka muna. Bago ka sumagot. Para buo yung sagot mo, para hindi kita iihinto. Bakit PMA, hindi FMA? Yun ang unang tanong. Pangalawa, ang PMA ba, pag gumamit ka ng PMA sa Pilipinas, ang FMA ba is for foreigners? Sagot. Hindi palagay ko eh. Kasi unang-una, kung pag-uusapan natin yung alpabetong Pilipino, 'di ba? Yung Pilipino dati dialect and people P. 'Di ba? Pero nabago. As time goes by, nabago siya. Naging F na. So, maaaring yun ang inadapt nung mga makabagong mga martial artists ngayon na naging instead na PMA naging FMA. Maaaring sa iba mali yun, pero sa akin kung ako ang tatanungin mo, pareho siyang tama. So bakit sa Arnis, sa Philippine sport lang natin nakikita ang FMA? Bakit hindi FBA? Di ba? Oo. Maaaring yun nga para bang ang inano nila is yung tao katawagan ng tao, hindi bansa Kasi yung Philippine Basketball Association, yung bansa ang nila ang kinukuha nila dun Di ba? Philippine Muay Thai, mga ganon, association, so bansa ang kinukuha nila. Sa FMA, parang ang kinuha nila yung tao O yung parang pagka tinatawag nilang
yung tatak. Correct. Kaso Diba? naging pambansang laro na natin yan. So di ba dapat Philippine country na dapat? Ang dami. Ayun nga ang ano eh. Hindi mo magandang hindi mo masasabi yung ano ng modernization. Hindi mo mahirap siyang tarukin eh yung nagawa ng modernization. Kaso kung kukunin natin sariling atin talaga yan, dapat Philippine Pero Martial. ang problema ganito, Tol. Oh, 'di ba may mga salita din tayo na walang translation mismo sa Tagalog. Yes. Walang mismong translation sa Tagalog, so pinopronounce siya ng English pero ang letter ay minsan tinatagalog din, minsan hindi rin. Katulad nung kumbaga ang ibig ko lang sabihin, ang originally ang alpabeto natin abakada ega haila. Pero ngayon nag-a-adapt na rin tayo ng A, B, C, D, E, F, G. Kasi naman dati nung ewan ko kailan, anong edad ka na, kaso nung natututo ako niyan, separated talaga. Ito ang Filipino alphabet, ito ang Tagalog alphabet, ito ang English alphabet. Oo, totoo yan. Kung sinasabi ko lang yan, kasi kung talagang ang plano natin is ipaunlad din ang Philippine Martial Arts, sa tingin ko sa unang titulo pa lang ng ating pangalan, yung atin. Sa akin lang. So, siguro baka nung nailagay na yan sa law natin, tingnan natin, siguro re-research ko yan. Nakita natin kung ang nakalagay F, Filipino Martial Arts o Philippine Martial Arts. Kasi kung nakadokumento naman, kung sa isip ko lang kasi baka ma-confuse ka rin. Anong practice mo? PMA. Baka akala nila Philippine Military Academy. So, di ba? Oo, tama. Pero sa akin, Tol, maganda nga yun. Kung talagang magpo-pure tayo na sa atin talagang wika, IFP talaga. PMA. Di ba? Yun, kung sariling wika talaga natin ang gagamitin. Kasi pagka ganon, even ang baybayin, tinuturo ko sa mga bata, sa mga student namin eh. Kasi nga, gusto kong mabuhay lagi yung ano natin, di ba? Kung saan tayo nanggaling, kung ano ang tradisyon at saka kultura natin, doon tayo, iisang objective natin dyan talaga. So kung sa marketing, maganda talaga ang FMA eh, di ba? Kasi yung sumikat eh. Parang ganito, Tol, simple lang. Panuntukan. Alin ang tama? Panantukan, panuntukan. Obviously, sa ating mga Pinoy, tama yung panuntukan. Alam natin gumamit ng wika. Diba? Mga foreigner ang ginamit, panantukan. Bakit? Kasi nga yung slang, nila pronunciation, na nangyari, ina-apply din nila sa word, sa spelling. Hindi lang basta sa pronunciation. Pero ano ang tama? Hindi natin ngayon masabi. Ang tama talaga, kung tayong pag-uusapan natin, panuntukan. Ano sikat? Panuntukan. Diba? Ang minsan kasi yung paulit-ulit na salita, minsan nagiging tama na rin eh. Na sana, hindi sana. Kaya lang, anong magagawa natin? Diba? Ano ang kapangyarihan? Ano ang power na meron tayo para baguhin yan? Yun ang problema. Kahit na gusto natin, wala tayong kapangyarihan para gawin yun. Yung mga palaro ba dyan ng SEA Games, anong nakasulat dun sa nila? Philippine Martial Arts o FMA? Hindi. Philippine Martial Arts talaga. Kung talagang pag-uusapan natin kung ano ang ARMIS, Philippine Martial Arts yan. So PMA talaga ang abbreviation. Oo, kumbaga ang SEA Games, di ba? SEA Games. Tinutukoy natin yung buong Asyano ay naglalaban-laban ng ARMIS, di ba? Philippine Martial Art ang title, di ba?
No, ako kasi hindi ko talaga sure kung anong ginagamit nila no. Pero pagka sinabi kasi Arnis, Philippine martial arts 'yan. Kasi para bang para bang yung Philippine National Anthem, 'di ba? Mga ganun Ayan, Philippine National Arts, martial arts. So talagang yan, Philippine talaga. Yeah. Kasi nga naging national na natin 'yon. Kasi ginawa lang ang national sport. Sa tingin ko kailangan talaga Philippines. Kaya I try my best to say Philippine martial arts versus FMA kasi sa tingin ko mas tama kasi official na Hindi na yung tabi-tabing Dati naman hindi official kaso SIPA, di ba? SIPA ang laro na. Di ba? Yun nga. Alam mo maganda yung maganda yung kasi yung prinsipyo talaga na tama kung tutusin. Tama talaga. Ang problema nga yung kinagawian na mahirap ng baguhin. Napakahirap ng baguhin. Ano man ang kumbaga kahit siguro unless na may batas na magsasabi pagka sinabi mo yan uli may tama ka. Diba? Siguro palagi ko wala na magsasalita. Pwede namang mabago yan kaso pa-konti-konti kung matuturuan natin yung mga next generation. Hindi ko naman sinasabing tanggalin, sinasabi ko lang na kung gagawa tayo ng banner, imbis na ilalagay mo sa publiko, kasi lagay mo ng Philippine martial, national sport na Hindi naman hindi naman pero ang problema kasi tol, accepted ng Pilipino katulad ng subject natin. Although Pilipino yan, pero Filipino ang minsang sa mga notebooks natin. Alam mo 'yon? Naging actually, 'di ba pag nag-aaral ka sa school natin, subject is Filipino. P-I-L-I-P-I-O. Di ba dapat Tagalog? Oo kaso maraming masaktan kasi maraming dialect. yan yung epekto ng modernization. Maraming even may mga gumagawa nga tol baybayin nilagyan na ng parang ginawa na rin modern baybayin. Doon naman ako hindi naniniwala kasi ancient Filipino alphabet yan parang may CH, SH, wala naman nun. Wala naman nun. Yeah. May mga, alam mo, siguro may mga bagay na kailangan na rin nating tanggapin. Meron namang mga bagay na hindi naman katanggap-tanggap. Yeah. Ngayon, so yan ang future natin, di ba? I mean, something to think about kung saan direction natin dadalhin ang Philippine martial arts. Ano sa tingin mo, ano pang gusto mo mangyari in future? Sa akin, lahat naman ito, yung success ng bawat Pilipino, yun yung lagi nating aim. 'Di ba? Kung saan tayo kasi sabi ko nga nahuhuli na sa time ngayon kahit nasabihin na napakaraming armisador dito. Pag sinabing yung understanding ng art, mas marami na nakikita ko. Mga foreigner. Doon ako nalulungkot. Ayaw ko mangyari 'yon. Kaya lang paano ko magagawa ng kung halos lahat ng mga systems dito ay ang isip yun nga very traditional. Yun yung aking Kailangan mabago muna yung mindset natin. And then the rest will follow. Okay, Ronnie, we're going 2 hours. Maganda yung ating usapan ngayon. So I will invite you again kasi gusto ka makausap ni June, right? So at least now kilala na kung sino si Lacan Rone Base. Kasi dati ang mga interview mo, panay technique lang in showing. Ngayon, at least now we know who the person is. Nakita niya naman sa mga question ang sinaloloob niya kung anong
answer niya sa mabulit question. So that tells you about the person. Salamat sa pag-unlock sa pagdayo dito sa show namin ni June. At, Salamat, Tol. Salamat. Thank you very much. Pati kay Brad June. Thank you. Pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at ako'y natutuwa at Tagalog ang ginamit natin. Yung kanina medyo Taglish pa ako. So, wala meron ding mga viewers na alam mo na, syempre kailangan din at least may maintindihan. Ang goal ko lang talaga dito is kaya pinik ko tong oras na to is para sa mga Pilipino, diyan sa Pilipinas. Marami ng show ang Amerika, marami ng view, para sa mga viewers na foreigner. Gusto ko naman makita ng kabataan natin na talagang pursige pa din ang ating Pilipinas. Tama yung ginagawa mo. Tama yung ginagawa mo, Tol. So, sa totoo lang, inimbitado ko rin si Dayang Guzman na mag-attend sa ating interview sa susunod. Siguro next month siguro siya, medyo busy. Sinasabi ko sa lahat na the Queen of Sinawali. So, Modern Sinawali. Modern Sinawali. Yes. Correct. So, again, Ronnie, maraming salamat. Hopefully, I will see you sa February. Siguro kaming dalawa ni June darating. Maganda yan. So kung dumating kami, for sure, alam mo naman, tinatawagan kita tuwing nasa Pilipinas ako. Yun nga lang, medyo hectic pandemic, tapos napunta ako ng Sulu. So, wala magagawa. Isa sa mga adventure ko talaga, wish ko talaga makapunta ng Sulu, which I did. So, ganyan talaga. So, but so far, maganda yung ginagawa mo at actually, napagsasama mo lahat ang mga maestro sa iba-ibang lugar na nakita ko lahat sila nakatawa walang adlitan, walang ano. So, nagpapasalamat din ako sa ginagawa mo at ipagpatuloy mo lang yan. Thank you, Tal. Thank you. Salamat. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka, Ronnie, at sa iyong mga estudyante. Salamat po ulit. Salamat, Tal. Okay, so we end the session. I will talk to you sa Messenger, Ronnie, if you can. Just a few minutes. Okay. Salamat again. Bye. Thank you. Thank you, bro. On promotion. Hindi, wala siyang sinabi. Dapat tinanong niya. May gusto ka bang i-shout out? Dapat yan na. Iyan mo rin sa kanya na.